Hello, magandang tanghali po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong kaibigan, Hensome Baptistimen. At tayo po ay magpapatuloy sa Berean Room live today. So sa mga nag-aabang po kanina, ipagpaumanhin nyo na na-move po ang ating schedule ng bago po mag-alauna. Pero pasok pa rin naman sa ating noontime. At sa mga nanananghalian po dyan, magandang tanghali po sa inyo. Enjoy nyo lang po ang inyong biyaya na pinagsasaluhang pagkain habang kayo po ay makinig na konting aralin. Nasa Defend the Hour session po tayo ng ating Berean Room live today. So, pag sinabing Berean, tandaan nyo na po, ito po ay mga kaugalian o katangian ng mga mananampalatayang nagsasaliksik araw-araw ng banal na kasulatan ng Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, hayaan yung manalangin po ako. Let's bow our head, close our eyes, let's pray. Dakilang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa tanghaling ito, sa lahat ng biyaya mo, sa mga pagkain, sa pagkakataon, sa internet, sa online, na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Dalangin po namin ang kilos ng banal na spirito na sumapat sa maiksing panahon para maabot po ang mga makakapanood, makakapakinig ng inyong leksyon at maging kaliwanagan po sa kanilang kaisipan at kasagutan kung sila man ay may katanungan sa buhay nila, at maging pagkakataon po ito na ikaw po ay malugod at mapaglingkuran din po namin dahilan sa kami matututo po sa inyong salita. At pagpalain niyo po anuman po ang mga kalagayan ng mga maabot ng tinig at pangangaral na ito. At ito pang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. Alright, magandang tanghali po sa bawat isa. At sa ngayon po, pag-uusapan natin yung about sa authority of God's Word. Ang otoridad ng salita ng Diyos. Uso na po ngayon sa tao ang hindi magpasakop sa otoridad. Pag sinabing otoridad, ito po yung nakaluklok at karapat-dapat na sinusunod o di kaya naman dapat natin pinakikinggan at dapat natin pong pinagpapasakupan. Ano po? Authority of God's Word. Alam nyo po na sa Biblia, sinabi po sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17, babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog. Ayan, para po atin pong makita. At pwede nyo rin pong sundan dyan kung kayo po ay may mga Biblia para makita po natin, maimbestigahan ano yun nasusulat. Sabi po rito in King James Version, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Holy scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works." Sa Tagalog, at mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So yan po ang ating main verse for this noon time. Habang kayo po ay kumakain o di kaya nagpapahinga, ayan, tandaan nyo po na nabubuhay tayo sa panahon na kung saan ang katotohanan pinapalitan ng emosyon, kung ano yung nararamdaman. Yung salita ng Diyos minsan hindi masyadong pinapaniwalaan o pinakikinggan kaysa sa tradisyon. Nabubuhay tayo sa panahon ngayon na ang mga personalidad ang mas tinitingnan, pinaniniwalaan, como sikat, at kahit paminsan ang mga simbahan o mga kalipunan relihiyong grupo ay sinasabi nila na mas mataas sila ang dapat sundin kaysa sa salita ng Diyos. Pero ano po ang sinabi ng Biblia? Sa Romans chapter 4 verse 3, basahin ko po sa inyo. Romans chapter 4 verse 3. So ang issue po rito, na tayo po ba bilang tao dapat magpasakop sa otoridad ng salita ng Diyos? O merong mas mataas na otoridad pa kesa sa salita ng Diyos na kataas-taasan? Sabi po ng Biblia,
Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan, at sumampalataya si Abraham sa Diyos at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Makikita po natin na sa pamamagitan ng pagsampalataya sa salita ng Diyos na nahayag, na nagbibigay dunong o talino sa atin sa ikaliligtas, maski si Abraham ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Matuwid pala kung tayo ay sasampalataya kay Kristo Jesus. Usaping pananampalataya, hindi po madali yan. At hindi dapat minamaliit o sinasabi, manampalataya ka lang, maliligtas ka, aariin kang matuwid. Hindi po madaling manampalataya, maniwala, manalig, at magtiwala sa hindi mo nakasama, hindi mo mismong nakikita. Kaya nga po ang Panginoong Diyos na dakila, nais niya matuto tayong sumampalataya. Manalig, maniwala, magtiwala sa Kanya. At maski si Abraham noon pa man, ibinilang itong katwiran sa kanya. Ano po? So, shoutout po muna tayo sa lumalabas sa aking screen. At magandang tanghali po sa inyo, kay Ma'am Divine Grace at kay Brother Alvin, at sa iba pa pong madadaanan ng video na ito. You can review, panoorin nyo po muli ito kapag kayo po ay may pagkakataon. So, pinag-uusapan natin authority of the scriptures. So, ano ba ang tinuturo ng mga relihiyon versus sa kung ano naman ang tinuturo ng salita ng Diyos? Kung sino po ang totoo, kung ano ang matuwid, kung ano ang katotohanan, lahat pong yan matatagpuan natin sa Panginoong Kristo Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Na kanyang sinabi, ako ang katotohanan at ang buhay at ang daan. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya sa oras pong ito, napakahalaga na alam natin ang final na otoridad ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos nagpapahayag sa tao patungkol sa mga doktrina, lalo po una sa kaligtasan. Binasa natin kanina in 2 Timothy chapter 3 verse 15, at nalalaman ninyo ang mga banal na kasulatan ng mga pagpapatalino sa inyo. Ibig sabihin, kung hindi banal na kasulatan, hindi ka gagawing matalino nito tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya dyan po papasok ang nobena ho ba, ang kailangan natin, ang pasugo ho ba, ang watchtower ho ba, ang Quran ho ba, o ang banal na kasulatan ng salita ng Diyos na Biblia. Ano ho ba ang pinal na otoridad na dapat nating isabuhay, panghawakan, sandigan ng ating pong pananampalataya? Pagdating sa kaligtasan, napakalaga ng Biblia, dun mo malalaman ang buhay na walang hanggan at makikilala mo si Kristo. Sa mga ginagawa sa mga simbahan o mga grupo, kung ito po'y lihis sa salita ng Diyos na katotohanan, maliligaw, malilihis, mamamali, mapasasama, mapapahamak ang tao kapag hindi po otoridad ng salita ng Diyos ang kanilang susundin maski sa mga simbahan. Immorality. Tignan nyo po. Ngayon, kakaiba na. Bakit may mga issue ng abortion? Bakit may mga issue ng mga same-sex marriage? Bakit may mga issue ng sobrang independency ng mga bata na walang karapatan ng magulang para pakialaman? Kasi po sa morality, ayaw nilang pasakop sa salita ng Diyos. Pangalawa na lamang po yung kaignorantehan o kakulangan sa kaalaman sa otoridad ng salita ng Diyos. Kaya hindi katakataka na marami ang mapapahamak kung wala ang banal na aklat ng salita ng Diyos. Pero biyaya ng Diyos, mapalad tayo, meron tayong available na Biblia. You can download it on your cellphone. Mada-download mo na. Madaling i-access ngayon ang salita ng Diyos. And about our eternal destiny, ang Biblia nagsasabi sa atin na meron pong langit at merong impyerno. Kung ikaw po ay hindi tutungo sa langit sapagkat dahil makasalanan ang kabayaran ay kamatayan at nahatulan tayo kung hindi sumasampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Ngunit kung sasampalatayanan mo si Kristo Jesus na mag-uudyok sa iyo ng pagsisisi sa iyong kasalanan, tatalikdan ng maling pamumuhay, tatanggapin, yayakapin, haharapin mo ang Panginoong Kristo Jesus, magtatamo ka ng kapatawaran ng kasalanan, buhay na walang hanggan,
maliligtas sa hatol ng impyerno. Ano pat wala ka ng takot, anumang oras dumating ang kamatayan, alam mo, ang eternal destination mo ay langit. Uuwi kung saan naroon ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa John 14:1-3, huwag magulumihanan ang inyong puso. Sumasampalataya ka sa Diyos, sumampalataya ka rin naman sa akin. Kasi siya ay Diyos eh. Sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Kundi gayon, ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon, sabi ni Jesus, sa langit, sa bahay ng Ama, at may paganda ko kayo ng dakong kalalagyan, muli akong babalik upang tanggapin ko kayo sa aking sarili, na kung saan ako naroon, kayo man din ay doon. Kaya alam nyo, ang pupuntahan ng tunay na sumasampalataya kay Kristo Jesus ayon sa pinal na otoridad ng Biblia, walang iba kundi langit. At hindi na tayo mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ano po? Kung ang Biblia ang ating pinal na otoridad, no, ibig sabihin may decision ka man, may emosyon ka man, may grupo ka man, pero ano ba ang huling dapat masunod sa ating buhay? Kung Biblia ang huling otoridad sa ating buhay, ano? Ibig sabihin, hindi kung sino o kung ano o kung maski ang ating sarili ang dapat masunod sa ating buhay. Ibig sabihin, Diyos dapat ang masusunod. Halimbawa, sa mga anumang pakikipagrelasyon nyo, ano bang kalooban ng Diyos? O sa mga anak, patungkol sa kanilang magulang, ano bang kalooban ng Diyos? O di kaya nasa mga sumampalataya kay Kristo, nakatitiyak ng pagpunta ng langit, at sila idinagdag sa iglesyang totoo, ligtas kaya nabautismohan, at sa kalipunan na yan na pamilya sa church na meron ka ngayon, kung idinilagay ka dyan ng Panginoon, dahil naintindihan mo ang katiyakan ng kaligtasan, ano bang kalooban sa iyo ng Panginoon bilang miyembro niya? Ano? Kasi kung hindi Biblia ang masusunod sa ating buhay, nagiging tao ang nasusunod sa ating buhay. Ang tao makasalanan, ang tao magdaraya ang puso, sabi sa Jeremiah. Ang tao sinusumpa kapag doon ka nagtiwala, ayon din sa Jeremiah 17. Di ba? Kung hindi naman ang salita ng Diyos at tradisyon o salit-saling sabi, sabi kasi ganito, nakasanayan namin, nakamulatan, ito ang aming simbahan, ito ang relihiyon o gawain, mamamali at hindi ka na naman makakapagpasakop sa Diyos. Kaya maraming tao sa Pilipinas ang alipin ng relihiyon na handang gumawa minsan ng kasalanan, mapagtakpan lamang ang kasalanan sa ngalan ng kanilang relihiyon. Pero pagdating sa salita ng Diyos, kung nasaan ang Espiritu ni Kristo, naroon ang kalayaan. Kasi naroon ang Espiritu ng katotohanan. Kaya naman matitiyak mo, ano po, ang buhay na nakay Kristo ay talagang tagumpay. Ibig sabihin, kung hindi ang banal na kasulatan ang masusunod sa ating buhay, mapapasailalim ka sa kung ano man mga konseho o grupo kalipunan, kagaya sa kasaysayan, o di kaya kung ano yung pakiramdam mo, yun ang masusunod. Pero ang salita ng Diyos, ito'y kakaiba at kamangha-mangha kasi ito'y binigay sa atin sa paghinga ng Diyos. Binasa natin kanina ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan din naman. Bilang tao, ang dapat natin maunawaan, kung meron kang pagbabatayan sa sandigan ng pamantayan ng pamumuhay mo, ng pagtatrabaho mo, pakikipagkapwa-tao mo, pakikipagrelasyon, paglilingkod mo, walang iba kundi ang banal na Biblia na salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos na Biblia ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Ano? Hindi ito naglalaman lamang ng salita ng Diyos o di kaya naging salita ng Diyos, kundi ito talagang Biblia ang banal na salita ng Diyos. Ang katotohanan dito, ang mga banal na tao sa sinaunang panahon na pinili ng Diyos ay inudyukan niya, kinilos ng Diyos para isulat ang kanyang banal na salita. Matalino ang Diyos, siya po ay may katangian ng tunay na hari na kung anuman ang kanyang salita na siyang batas ay ipinasusulat niya. At kung ang Diyos ang author ng kanyang salita, kinakailangan makita natin yung katotohanan sa buhay ng namumuhay ayon sa salita ng Diyos.
Ang otoridad ng banal na kasulatan, pinakikita sa iyo ang katangian ng Diyos, pinakikilala sa iyo ang katotohanan ng Diyos, pinakikilala sa iyo, pinapahayag sa iyo ang perfection ng Diyos, yung kanyang kaganapan. Ibig sabihin, kung tatanggihan mo ang banal na Biblia, ayaw mo ng salita ng Diyos, mga kaibigan, ito ay para mo na ring tinatakwil ang Diyos sa buhay mo. Kagaya po ng, halimbawa, sa mga anak, pag ayaw mo ng salita ng magulang mo, itinatakwil mo ito, itinatakwil mo na rin siya sa buhay mo. Ayaw mong pakinggan, ayaw mong tanggapin ang kanyang sasabihin. Ganon din kasimple sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag ayaw ng tao tanggapin ang salita ng Diyos, ibig sabihin tinatanggihan niya ang Diyos mismo sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang kasalita. Tandaan niyo po, yung mga tradisyon nating mga tao, nagkakamali yan. Nalilihis yan, nakagagawa ng kasamaan yan. Kaya may malaking relihiyon na humingi ng tawad yung kanilang papa Kasi sa ngalan ng relihiyon, maraming pinagpapatay na Kristiyanong sinasandigan ang banal na kasulatan. Ano po? Pero kapag ang salita ng Diyos ang iyong sandigan ng pananampalataya, hindi ka mamamali, ikaw po ay matutuwid, mapagpapala ka pa. Ano po? The word of God shall stand forever. Sabi po ng Isaiah 40 verse 8. Ibig sabihin, sinabi na rin ni Jesus, lilipas ang langit at ang lupa, pero ang aking salita shall abide forever. Kung magiging matalino ang tao, dito ka na sa mananatili hanggang sa magpakailanman. Walang iba ang salita ng Diyos. Ano po? Mark 7:7-9, Jesus Christ Himself established Scripture above human tradition. Maski si Kristo, pinakita niya sa atin na dapat mas paniwalaan mo, sandigan mo ng pamumuhay, pananampalataya mo, ang banal na kasulatan, kesa sa nakasanayan, mga tradisyon o mga kinagisnan natin. Mark 7:7-9, sabi roon, making the word of God non-effect through your tradition. Alam niyo ba mga Pilipino, marami sa atin winawalang saysay, winawalang halaga ang Biblia dahil sa nakasanayang tradisyon. Yung mga ginagawa lagi kahit hindi naiintindihan dahil tradisyon. Sinabi ng Panginoong Kristo Jesus, di ba? Kung ano yung nasusulat. Hindi niya sinabi kung ano yung sabi sa tradisyon, kung ano sinabi ng mga rabbis, ng mga konseho. Ang salita, ang Kristo Jesus mismo, Diyos na nagkatawan tao, ang nagturo sa atin na dapat tayo ay magpasakop sa banal na kasulatan ng Biblia. Ano po? Pangatlo, ang Biblia lamang nakaturuan bilang sandigan ng ating pananampalataya at pinapaniwalaan natin ito na salita ng Diyos ay katuruang ayon sa Biblia. Ibig sabihin po, ito yung pinakamataas na otoridad ng ating paniniwalaan at ating mga pinamumuhay na mga kaugalian. Hindi po yung church alone, hindi pope alone o council alone, tradition alone o experience alone, kundi Bible alone. Holy Bible alone. Sola Scriptura. Yan pa nga po ang sikat na nalalaman ng mga bawat isa. Acts 17:11, the Bereans, siniyasat nila ang kasulatan. Kung ano man ang tinuturo, sinisiyasat nila ito ayon sa kasulatan. Acts 17:11, the Bereans did not blindly accept preaching. Hindi lamang bulag nilang tinatanggap yung pangaral, kundi they searched the scriptures daily whether those things were so. Ibig sabihin, kahit yung mga preaching ng mga apostol, talagang nasiyasat, sinubok, kung ito ba'y nababatay sa banal na kasulatan ng Diyos. Ano po? So may magsasabi naman, dapat may tradisyon din. Alam niyo sa Biblia, yung tradisyon na tinutukoy, yung pangangaral, ayon sa nasusulat sa kasulatan ng banal na salita ng Diyos. Hindi yung labas o hindi nasusulat sa salita ng Diyos. Ano po? Scripture is sufficient. Sapat po ang banal na kasulatan ng Diyos para maintindihan mo ang kaligtasan, makapamuhay ka ng katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya nga in 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God,
a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ano ba ang salita ng katotohanan? Walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ano po? God's word is complete and settled. Kumpleto na ho yan. May mga pamimiloso po, bakit nakagagamit mo ba ang Biblia? Panukat. Teka, wag mong putulin. Kumpleto na po ang Biblia para malaman mo ang kaligtasan, makapamuhay ka ng katanggap-tanggap sa Diyos, maintindihan mo ang malugod at magandang kalooban ng Diyos ng kaligtasan mo. Kumpleto na, sapat na. Alam mo nga, sapat na nga, kahit nga mamuhay ka lang ng sinusunod talaga. Literally, yun nasusulat sa Biblia na para sa Kristiyano, sapat na, buhay ka pa rin naman. Pagpapalain ka pa rin naman. Kaya po, ang salita ng Diyos, ito po'y ayos na, settled na, kumpleto na, sa langit pa. At sa Revelations 22 verse 18 to 19, may pagbababala na kung magbabawas ka o magdaragdag na siyang ginagawa ng maraming mga relihiyon o grupo sa ngayon, sa salita ng Diyos, sa Biblia, sasabihin hindi pa sapat, kaya dadagdagan nila, meron pong pagbababala, aalisin ang kanyang parte. Sabi po sa Revelations 22 verse 18 to 19. Basahin ko nga po. Revelations 22 verse 18 to 19. At aking sinaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ang magdagdag sa mga ito, sabihin hindi pa kompleto dadagdagan. Kung sino ang magdagdag ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man, anumang relihiyon yan, ay mag-alis, magbawas ng mga salita sa aklat ng hulang ito, the book of the prophecy, the word of God, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa puno ng kahoy ng buhay, sa bayang banal na nakakasusulat sa aklat na ito. So makikita natin ang pagbababala ng Diyos sa sino man tao na magbabawas o magdadagdag sa kasapatan ng banal na kasulatan, ang Biblia. Maski po, pang-apat na punto, ang simbahan ay nasa ilalim ng otoridad ng salita ng Diyos na nasusulat. Hindi po mas mataas ang simbahan. Hindi po totoo na ang simbahan ang gumawa sa Biblia o ang simbahan ang nanganak ng Biblia. Mali po. Ang totoo, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na ipanganak ang simbahan. Alam niyo ba yon? Basahin ko sa inyo sa 1 Peter chapter 1. Being born again, na ipanganak kang muli sa pamamagitan ng alin? Basahin po natin. Not of corruptible seed. Sa verse 23, sabi rito, being born again, na ipanganak kang muli, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na alin? Na nabubuhay at namamalagi magpakailan-kailanman. Kaya ang totoo, ang salita ng Diyos sa pamamagitan nito at ipinasulat pa, nagkaroon ng iglesia, nagkaroon ng simbahan. Nauna muna ang salita ng Diyos at ipinasulat na lamang. Ano po? Pumili siya ng mga banal na tao na handang magpasakop sa udyok ng banal na spirito upang isulat. Naipanganak daw tayong muli sa pamamagitan ng hindi binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya naliligtas ang tao, nagiging anak ng Diyos kapag napakinggan ang pangangaral ng salita ng Diyos at ito'y naisulat na. Sabi pa po sa 24 ng unang Pedro 1, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Sa 25, datapat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangangaral sa inyo. Kung nais mo mabuting balita, ito po ay patungkol sa salita ng Diyos. Ang church, ang tunay na kay Kristong simbahan, tinatanggap ang salita ng Diyos at maski ang otoridad nito. Hindi sa kanya galing ang Biblia na salita ng Diyos. Ito'y galing mismo
sa Diyos. Kaya nga, kasulatan, banal na kasulatan ng salita ng Diyos. The church is built upon apostolic doctrine. In Ephesians 2:20, built upon the foundation of the apostles and the prophets. Hindi po the church stands upon revealed truth. The church does not stand upon the church. Ang simbahang totoo na kay Kristo tumatayo sa katotohanan. Hindi po yung katotohanan ay nakatayo sa iglesia ng simbahan. Ang simbahang totoo kay Kristo ay nakatayo sa pundasyon ng katotohanan. Hindi po ang katotohanan ay nakatayo sa iglesia, grupo ng mga relihiyon. Kasi ang iglesia, ang tao, ang simbahan, nagkakamali. Pero ang salita ng Diyos, hindi po kailanman magkakamali. Kasi ito'y salita ng Diyos na hindi nagkakamali. Sana po nauunawaan ninyo na dapat tayong pasakop sa salita ng Diyos. Bulay-bulayan natin ito araw at gabi. Churches can err. Scripture cannot churches have. Tingnan nyo po, yung corrupted doctrine nangyayari sa church na hindi nagpapasakop sa Biblia, namamali ang doktrina, na ikokompromiso ang katotohanan, niyayakap ang mga maling katuruan, at inuusig ang kapwa mananampalataya kapag hindi salita ng Diyos ang isinasabuhay at hindi nagpapasakop dito. Romans chapter 3 verse 4, let God be true, but every man a liar. So kung tutuusin, dapat talaga tayong lahat pasakop sa salita ng Diyos. Number 5, without final biblical authority, chaos is inevitable. Hindi maiiwasan ang kapahamakan kung hindi otoridad ng Biblia ang ating pong pinanghahawakan. Kapag ang banal na kasulatan ay pinabayaan na, iniwan na, mamamayani ang emosyon ng tao kung ano na lamang ang gusto niya. Mamamayagpag ang kulturang mali o di kaya ang mga politika o ang maling mga pangangaral. Pero sa Judges 21 verse 25, every man did that which was right in his own eyes. Ganun ang nangyari. At pagbabalikan ninyo sa kasaysayan sa Biblia, si Satanas mismo umatake sa banal na salita ng Diyos. At ito'y ipinasulat na. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 1, Yea, hath God said, yung pag-atake niya sa otoridad ng Biblia, nag-umpisa noon pa sa hardin ng Eden at nagpapatuloy sa ngayon. Kaya bakit ito mahalaga sa atin ngayon? Na ang otoridad ng Biblia ay dapat sa buhay natin, kasi una, may kinalaman sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa pamagitan ni Jesus maliligtas ka, hindi sa reliyon, hindi sa iyo mabubuting gawa, o kabaitan, o pagtupad sa anumang kautusan o tradisyon, tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon Diyos sa tagapagligtas, napakahalaga. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa doktrina, yung mga katuruan na ang Diyos ay iisa, bagamat ito po'y binubuo ng 3 persona na siya'y umiiral sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Pinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin na isinugo ang bugtong na anak na bahagi ng iisang Diyos upang ipadama sa atin, makitulad sa atin, makiramay sa atin. Alam ng Panginoong Kristo Jesus kung may nasasaktan ka, kung may problema ka, kung ikaw man ay nahihirapan sapagkat siya'y nagkatawan tao at pinagtagumpayan niya yan. Kaya sa pamamagitan ni Jesus na meron ka sa buhay mo, kung tinanggap mo, magagawa mo rin. Faith is the victory that overcomes the world. At yun ang ginawa ni Jesus. Sa moralidad, sa mga mabubuting pag-uugali, mga ginagawa sa mga pagsamba sa pamilya, sa kabanalan ng simbahan, sa walang hanggang katotohanan, ang kahalagahan ng pagpapasakop sa otoridad ng Biblia, dapat po natin tanggapin. A church without biblical authority becomes man-centered. Kaya lalo po sa mga, ingat po kayo sa mga hidwang simbahan na mas itinataas ang puno, ang tao nila, may kinikilalang iisang leader bukod pa kay Kristo Jesus, nagiging sentro ang tao ng kanilang mga grupo at pagsamba. Yung iba naman nagiging sentro ang tradisyon, nakasanayan, di ba, pag mga Semana Santa, o di kaya naman kung ano mga
tradisyon, mga piyesta-piyesta na ginagawa. And they were emotionally controlled. Kasi pakiramdam namin eh. Yun kasi feeling ko, banal ako kapag ganun. Pero emosyon lang eh. Hindi katotohanan. And doctrinally unstable. Minsan pasuray-suray yung turo. Kasi hindi siyang talagang katotohanan. Pag katotohanan, it will stand forever. Bilang pagtatapos, ang Biblia bilang huling otoridad na meron tayo ay dahil sapagkat hininga ito ng Diyos, sinalita mismo ng Diyos, bagamat ipinasulat. Pangalawa, si Kristo Jesus mismo, kinilala niya ang kataas-taasang otoridad ng salita ng Diyos. Pangatlo, ang banal na kasulatan ang huhusga sa lahat ng katuruan at mga tradisyon. Pang-apat, ang iglesia, ang tunay na simbahan ng Panginoong Kristo Jesus ay nakasalig, nakatayo sa katotohanan ng salita ng Diyos sa Biblia. At panglima, ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali, hindi namamali, ito'y mananatila magpawalang hanggan. Kaya ano ang nararamdaman mo ngayon? Ano ang nasa tradisyon mo? O ano ang sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan? Bilang pagtatapos, tandaan po ninyo, we must submit to the truth of God's Word. Kapag hindi tayo nagpasakop sa otoridad ng salita ng Diyos, meron pong kaparusahan, kapahamakan na naghihintay sa atin. John 17:17, sabi ng Panginoong Hesus, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ang salita ng Diyos ay katotohanan na magpapabanal sa atin, maglilinis sa ating buhay, at pagpapalain tayo. Dito magtatamo ng mabuting katagumpayan. Kaya sa oras pong ito, maraming salamat sa mga nagbalik na sa trabaho at sa mga maaabot ng video na ito. You can share, like, heart, or repost it to your Facebook, or sa mga ibang sa mga kaiba yung pananampalataya namin. Pwede rin naman kayong mag-comment. Kung meron kayong question, just write down below in comment section, and we will address that in other time. Sa muli, tandaan nyo po, ang salita ng Diyos dapat po natin tanggapin, at ito dapat ang huling otoridad sa buhay natin. Ito po kasi ay pagpapasakop sa otoridad ng Diyos. Upang hindi ka mamali, upang hindi ka maligaw, upang hindi ka mapahamak, upang hindi ka maparusahan, upang maligtas ka, mapagpala ka ng Diyos, mabagong buhay mo, makapamuhay tayo sa kabanalan ng Diyos. Salita ng Diyos, ang susi, sikreto, para po tayo ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. At maski sa buhay na ito, maging pagpapala, daluyan tayo. Sa tanghaling ito, magandang tanghali po muli sa bawat isa. Shoutout kay Ma'am Mercy, nakahabol. At magtatapos na po tayo. Mamayang gabi, kita-kits po ulit tayo. Patuloy nyo rin sama sa panalangin ang pagpapatuloy ng ating pong Berean Room Live today. So, God bless you all po. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat sa inyong salita ng katotohanan na pag-alaman namin na dapat kami po ipasakop sa inyong banal na salita, kasi ito po'y pagpapasakop sa iyo, at hindi kami magiging alipin ng tradisyon, alipin naman ng tao, o alipin ng aming mga emosyon. Kami po, Panginoon Diyos, ay magiging malaya, kami po ay mapagpapala mo, at kami po ay makakasandig po sa inyo, magiging matibay sa aming pananampalataya. Binabawasan ang mga kabigatan sa aming buhay, pinagagaan sapagkat merong salita ng katotohanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa ng magandang kabuhayan na maaabot ng tinig na ito, ng magandang kalusugan, iingatan, walang mga aksidente, at pagkalooban ng maraming panahon at pagkakataon makapagsaliksik ng inyong salita. Palain niyo po ang bawat isa sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa muli, maraming salamat po sa inyo at magandang tanghali muli at mabuhay po kayo.